Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Ang karanasang ito ay nangyari sa aming probinsya. Doon kami lumaki ng aking kuya at ang ilan naman sa aming mga kapatid ay nasa kabisera. Marami po kasi kami at watak-watak nang dahil na rin sa hirap ng buhay noon. Bali si Lola po ang nagpalaki sa amin ni kuya. Meron kaming mga naging karanasan sa kababalagan at ang lahat ng ito ay ibabahagi ko sa inyo. Sisimulan ko po ang kwento sa pinakaumpisa. Taong 1994, ako ay nasa high school sa mga panahong ito. At bago kami noon pumasok sa eskwelahan, ay tumutulong muna kami kay Lola sa bayan. Meron po kasi itong maliit na tindahan doon at nagbebenta siya ng mga kape, pandesal at ilang mga kakanin. Yung mga suki namin ay ang mga namamasada, pati na yung mga nagtatrabaho sa palengke. Isang madaling araw, 4:00 pa lang ay ginising na kami ng aming lola para ligpitin ang mga dadalhin namin sa bayan. Nakasanayan na rin namin ang gumising na maaga, kaya agad kaming bumangon ni kuya at naghilamos. Nagsabi naman si lola na mukhang uulan kasi walang mga bituin. Kaya ang sabi ni kuya, bilisan daw namin nang sa ganun ay hindi kami maabutan ng ulan. At yun naman ang aming ginawa. Hindi nagtagal ay naglakad na kami papuntang bayan. Sa tansya ko ay mahigit 1 kilometro din ang aming lalakarin bago makarating doon. At sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay napansin ko na parang nababalisa ang aming lola. Parang takot ito na hindi ko maintindihan. "La, ayos na ho ba kayo?" Tanong ko at agad namang tumingin si kuya sa kanya. Oo apo. Ayos na ako. Nilalamig lamang ako." Sagot naman niya at tumango naman ako bilang tugon. "Bakit la? Meron ka bang dinaramdam?" Tanong naman ni kuya sa kanya. "Wala. Huwag na kayong mag-alala." Sagot ni lola. Makalipas naman ng mahigit 10 minuto ay pumagit na si lola at nagsabi na magdikit-dikit daw kaming 3. Labis naman ang aming pagtataka kung bakit niya ito sinabi. Kaya napalingon naman kami ni kuya sa aming likuran. Pero wala naman kaming nakitang kakaiba. "Bakit la? Anong problema?" Tanong ni kuya sa kanya. "Meron kasing sumusunod sa atin." Sagot naman niya at agad naman kaming nabahala. "Sino? Saan?" Tanong naman ni kuya. Sabay bunot ng patalim na ginagamit ni lola sa kanyang tindahan. Mukhang hindi tao. Ikalawang beses ko na siyang nakita." Dagdag pa ni lola. "Saan mo po nakita? At ano ang ibig mong sabihin la? Wag naman ho kayong magbiro. Tinatakot mo lang siguro kami." Sabi ko naman habang pangiti-ngiti. "Hindi ako nagbibiro. Meron akong nakitang matanda na nakatitig ng masama sa akin kanina. Diyan sa talahiban niyan." Dagdag pa ni lola, sabay turo ng talahiban na nadaanan namin. Saan mo siya huling nakita?" Tanong pa ni kuya. "Diyan sa punong iyan. Mukhang naglalaway at parang madulas ang katawan. Nanilisik din ang mga mata. Baka aswang isang ito. Diyos ko, hindi pa naman ako handa na makakita ng ganito." Sagot naman ng aming lola at kinilabutan naman kami ni kuya.
Sa mga sandaling ito, Sir Chris, ay nilalamon na ako ng takwan. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nakahawak na rin ako kay Lola ng mahigpit at si Kuya naman ay palingon-lingon pa rin. Baka magtataka kayo, meron po kaming dalang Petromax at sa mga hindi nakakaalam, ito po ay isang uri ng lampara. Kaya nakita pa ni Lolang matanda habang kami naglalakad. Meron naman kaming nadaan ng bahay na sa mga sandaling ito ay nakabukas sa mga bintana. Meron ring nakasinding ilaw sa loob at sabi ng aking lola ay huminto muna kami at tawagin ng may bahay kasi kakilala daw niya ito. Tao po, tao po. Pasigaw na sabi ko at meron namang dumungaw na matandang babae sa bintana at pamilyar din naman ito sa amin. Sino yan? Tanong niya. At agad namang inangat ni Kuya ang dala naming lampara. Nang sa ganon ay makita niya ang aming mga muka. Oh, kayo palang tatlo. Ano yung may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng matanda na tawagin nating Lola Minda. Agad naman siyang lumabas ng bahay at binuksan niya ang pinto ng bakuran. Pwede ba muna kaming tumambay dito hanggang sa sumikat ang araw? Tanong ni Lola sa kanya. Ay oo naman. Bakit? Meron bang nangyari? Tanong ni Lola Minda. Meron kasing sumusunod sa amin. At wari ko ay isang aswang. Pabulong na sabi ng lola ko. At agad namang nalaki ang mga mata ni Lola Minda. Ay oo. Naglipa ng mga kwentong aswang dito sa amin. Alam mo ba yon? Tanong pa niya. Hindi ko alam. Wala akong ideya. Ang pinaghihinalaan naman ng mga tao dito ay ang dayo nakakalipat ng dyan sa isang purok. Sabi naman ni Lola Minda at agad naman kaming nakarinig ng kalabog sa bubong ng bahay na tila ba binato ito ng malaking bato. Nasundan naman ito ng isang masangsang na amoy na talagang malansa at mabaho. Kaya agad naman kaming nagtinginan. Nako, wag ako ah. Matagal na akong naninirahan dito. Halos lahat ng tao dito ay kilala ko. Wag na wag kang magkakamali. Pagpaparinig naman ni Aling Minda at nasundan ito ng mahinang angil na tila ba merong galit na aso sa ilalim ng bahay. Talagang nakakahilakbot ang mga sandaling ito at sa buong buhay ko ay noon na ako nakaranas ng ganito. Kakaiba ng pakiramdam kapag naranasan mo na ito. Mabilis sabihin na huwag matakot. Pero kapag dumating na ang sitwasyong ito, ay hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Talagang natahimik kami nang marinig ang angil. Kasi wala namang aso sina Aling Minda. Isa din ito sa ipinagtataka namin. Pero na pala akong aso ngayon. Huwag kang lalabas dyan ha. Papakainin kita mamaya. Pabirong sabi pa ni Aling Minda at mas lumakas pa ang angil. Parang isang aso na anumang oras ay handang umatake. Sige pa, lakasan mo pa. Subukan mo rin kayang tumahol. Dagdag pa ni Aling Minda at agad namang huminto ang mga angil at hindi na nasundan pa. Makalipas pa ang isang oras ay sumikat ng araw at agad naman kami nagpaalam sa kanya. Sa pagdating naman namin sa bayan ay agad naming hinanda ang mga paninda ng aking lola. Nagtataka din ang ilan sa aming mga suki kung bakit naantala ang pagbubukas namin ng tindahan. Agad naman naming sinabi ang dahilan at hindi naman sila makapaniwala sa mga nangyari. Meron kasi talagang mga tao na talagang hindi naniniwala. Lalo na yung mga wala talagang karanasan. To see is to believe sila kumbaga. Makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan na lamang namin ni Lola Minda o nabalitaan na lamang namin na si Lola Minda ay isinugod sa bahay pagamutan. Nasa bayan din kasi kami sa mga sandaling ito. Dali-dali namang umalis si Lola
at sumunod sa bahay paggamutan. At kami naman ni Kuya ang siyang naiwan sa tindahan para magbantay. Ano kayang nangyari kay Lola Minda? Tanong naman ni Kuya at tamang-tama na kakarating lang ng kapitbahay niya. Kaya agad namin itong tinanong. Tita, ano pong nangyari kay Aling Minda? Hindi ko rin alam. Pero nung nakita ko siyang buhat-buhat ng mga kabaryo namin, ay nanginginig ang kanyang katawan. Tumitirik na rin ang kanyang mga mata. Parang inatake. Basta, hindi lang ako sigurado kung ano talagang nangyari sa kanya. Sagot naman niya. Tumango na lamang kami ni Kuya at agad na napailing. Si Lola Minda po ay 60 anyos pa lamang sa mga panahong ito. Masigla pa at hindi mo aakalain na tatamaan ng isang sakit. Sapagkat hindi naman daw ito kumakain ng anumang ulam na makakasama sa kanyang kalusugan. Gulay at isda lamang ang kanyang kinukonsumo. Hindi na lamang kami ni Kuya pumasok sa eskwelahan kasi walang magbabantay ng tindahan. At makalipas ang mahigit 2 oras ay dumating din si Lola. Agad naman namin siyang tinanong kung ano yung nangyari kay Aling Minda at nagulat naman kami sa aming mga nalaman. Sa pagdating daw niya sa bahay paggamutan ay nakita niya si Lola Minda na nanginginig at natataranta na tila ba nakakita ng nakakatakot. At sa tuwing tatanungin daw ito ay parang wala sa kanyang sarili. Kung ano-ano daw ang kanyang sinasabi. Katulad ng gusto niyang sumayaw sa gitna ng palayan sa gabi nang walang damit. Natagalan daw bago ito matauhan at noong kumalma daw ito ay dito na siya nakausap ng matino. Ayon sa kanya 4:00 pa lang daw ng madaling araw ay gising na ito. Agad daw siyang bumangon at nagpakulo ng tubig kasi magkakape daw ito. Subalit pagkarating niya sa kusina ay tumambad sa kanya ang isang ulo ng kambing. Pasintabi po sa mga kumakain. Ulo daw po ng kambing. Agad daw siyang napasigaw at nang mapasulyap ito sa bintana ay meron siyang nakitang matandang nakadungaw. Naglalaway at lisik na lisik ang mga mata. Galit na galit daw ang itsura. Nang dahil dito ay sumigaw daw ito ng napakalakas. Kaya nagising naman ang kanyang 2 anak na babae. Hindi na daw niya alam ang mga sumunod na nangyari. Kasi natataranta na ito at naninilim na ang kanyang mga paningin. At ayon naman daw sa kanyang anak na babae kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi. Hindi na daw ito makausap ng matino. Kaya hindi daw niya agad nasabi na meron siyang nakitang aswang. Dagdag pa ni Lola Minda ay hindi niya namukaan ang matandang nakadungaw sa bintana. Kasi madilim at yung mukha daw nito ay parang merong mga putik. Saka madulas tignan. Yung mga buhok daw ay nagtatayuan pero kulay puti ito. Kaya hindi talaga niya alam kung sino iyon. Nang dahil na rin daw sa takot, ay wala na siyang oras para titigan ito ng mabuti. At sa tingin naman ni Lola, baka nang dahil sa mga sinabi ni Lola Minda noong madaling araw na pinaparamdaman kami sa kanyang bahay, kaya siya binalikan. At iisa lang daw ang nagparamdam sa amin at ang nagpakita sa kanya. Ito po ang kutob ng aming Lola. At ganun din naman kami ni Kuya kasi hindi naman siguro babalikan o papakitaan si Aling Minda kung hindi niya sinabi ang mga salitang iyon. Mabuti naman at sa araw na ito ay nakalabas din naman sa bahay paggamutan si Aling Minda. Normal naman daw ang lahat ayon sa mga sumuri. Sunod-sunod pa mga pagpaparamdam ng aswang noon sa amin. Kaya yung mga tao ay nagiging alerto tuwing gabi. At makalipas naman ng 1 buwan, ay nabalitaan namin kay Aling Minda na merong nawalang batang lalaki sa kanilang baryo. Nasa 5 taong gulang daw at gabi na nung mawala ito. Hinanap daw siya ng kanilang mga kabaryo at natagpuan daw ito sa gitna ng masukal na gubat. Walang malay at nakahandusay. Agad daw itong binuhat ng mga tao
at nakita nila na merong mga malagkit na bagay sa mga braso ng bata na sa tingin nila ay laway at amoy malansa din daw ito. Nang magising daw ang bata, ay nagsabi ito na merong bumuhat sa kanya habang siya ay tulog. Nang maalimpungatan daw ito, ay inisip niya na binuhat lamang ito ng kanyang nanay, kaya bumalik ito sa kanyang pagtulog. Makalipas naman ng ilang araw, matapos ang pangyayaring ito, ay hindi na daw nila nakita ang dayo. Ito yung sinabi ni Aling Minda. Yung sinabi niya nung nanatili kami sa kanyang bahay nung madaling araw na merong sumusunod sa amin. Hindi na daw nila nakita ang dayo magmula nun. At hindi naman daw siyang madaling kumprontahin kasi wala naman silang basihan. Talagang mahirap daw itong hulihin sa akto, kaya minamatyagan lamang ito ng mga tao. Pero wala talaga silang nakitang kakaiba sa kanyang bahay. Wala silang nakitang hayop o ano man dyan na galing doon. Pero meron namang mga nagsabi na sa tuwing makakasalubong nila ang dayong ito, ay nakakaamoy talaga sila ng malansa. Palagi rin daw itong may sugat sa katawan, kahit na nagtatrabaho lamang ito bilang taga-benta ng mga kakanin. At magmula noon, ay hindi na daw nila nakita ang dayo. Ang kanyang barong-barong sa baryo nila Aling Minda ay kanyang hinayaan at hindi na siya muling bumalik doon. Ayon naman sa isang kapitbahay ng dayong ito, minsan daw, pakiramdam nila ay merong sumisilip sa kanilang mga kwarto at nakakarinig din daw sila ng mga yapak tuwing madaling araw at saka nakakaamoy din ng malansa. Minsan naman daw ay meron silang nadidinig na boses na parang merong nagdadasal sa barong-barong ng dayo. Nakakahilakbot daw ang mga sandaling ito, kaya sila ay nagiging alerto tuwing gabi. Ito lang sigurong maibabahagi ko sa inyo, Sir Chris, kasi hindi na rin po nasundan ng mga karanasang ito. Hindi na rin bumalik pa ang dayo doon kina Aling Minda hanggang sa panahong ito. O siguro, wala na siya. Maraming salamat po sa binigyan niyong oras. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi.